Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling tanggapin pabalik ang isang taong nang iwan ng walang paalam. Yung taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mong palaging nandyan, pero sa huli ay mawawala rin naman. Ikaw, kabarangay, sino ba ang taong nang iwan sa'yo na sobra mong pinagkatiwalaan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Manilyn, 18 years old sa kasalukuyan, at gusto ko lang i-share sa inyo ang naging buhay naming pamilya noong namatay ang aking nanay noong 13 years old pa lamang ako. Hindi madaling mawala ng magulang sa murang edad, Papa Dudut. Lalo na kung nanay mo ang nauna. Hindi yun madaling tanggapin ng buong tahanan. Nagkaroon ng malubhang sakit ang nanay ko at wala kaming sapat na pera para idala siya sa ospital. Umasa kami sa mga pinapahid ng lola ko sa kanya. Ang tatay ko naman at ang 17 anyos na kuya ko na si Bert ay panay ang linis ng altar bilang paghingi ng tulong sa Diyos. Pero walang nagawa lahat ng mga efforts namin para mabuhay si nanay. Sobrang sakit at para bang pati kami ay namatay noong pumanaw si nanay. Siya ang nagbibigay ng liwanag at pagmamahal sa aming tahanan. Nagdilim at kumupas na ang lahat pagkatapos niyang lumisan sa mundo. Ang kuya Bert ko na madalas kong kasama at kakwentuhan noon ay biglang umiwas at lagi na lamang tahimik. Ramdam mo kahit sa malayo ang galit niya. Ang lola ko ay pinipilit magpakatatag sa pagkamatay ng anak niya at para sa aming mga apo niya. At si tatay, ayon, walang ibang ginawa kundi ang ibuhos sa alak at galit ang lahat ng nararamdaman nitong pagluluksa kay Nanay Papa Dudut. Nay! Manilyn! Bert! Andyan ang tatay mo. Oo, nandito lang pala kayong maglola sa kwarto eh. Anong ulam? Wala nang natira para sa'yo. Pinakain ko na lahat sa mga anak mo. Langya naman. Ako nagtrabaho para sa ulam na yon, pero ako pa tong naubusan. Eh kung umuwi ka lang sana ng maaga, di sana nakihati ka pa sa mga anak mo kanina. At para sabihin ko sa'yo, pinagkasya ko lang ang kakaunting ulam na yon para sa aming tatlo. Inutang ko pa yun sa karinderya kanina dahil wala ka namang iniwang pera. Eh sa wala nga eh. Ano magagawa ko? Ganon na lang ba yon? Pag wala na, di nagagawa ng paraan. Eh para naman tanga to si nanay oh. Paano pa nga magagawa ng paraan pag wala na? Hoy, Manilyn, ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape sa kusina. Kung meron mang makukut-kut doon, kahit isang pandesal o bahaw, ibigay mo na sa akin. Opo, tay. Hindi ka aalis dito sa kama, Manilyn. Matulog ka na. Huwag mo naman ako bastusin sa harapan ng bonso ko, Nay. Eh para namang hindi ako ang haligi ng tahanan dyan sa pinapakita ninyo. Ikaw ang nagpapakita na hindi ka haligi ng tahanan na ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nung namatay ang asawa mo, wala ka nang ibang ginawa kundi lumaya sa bahay na ito. Lagi kang nasa inuman. Kailangan ka pa naming sunduin ni Bert pag nalalango ka na sa alak. Hindi ka ba nahihiya na ganyan ang inaasal mo sa harapan ng mga anak mo? Bakit? Gusto ko ba maging ganito? Gusto ko ba mawala ng asawa? Gusto ko ba mawala ng pag-asa sa buhay? Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. May mga anak kang umaasa sa'yo. Oh, paano na sila nito? Paano sila makakakain? Paano makakapasok sa eskwela kung walang baon? Kahit pamasahe man lang. Kahit piso, wala kang iniiwan para sa kanila. Babawiin na lang ako sa susunod. Nako,
Ganyan din ang sinabi mo nung isang linggo. Anak, umaandar ang orasan. Hindi yun hihinto dahil sa kahihintay sa'yo na makabawi sa mga anak mo. Ano ka magagawa ko? Tinanggal ako dun sa tindahan na pinapasukan ko. Tinanggal? Ano na naman bang ginawa mo? Nagnakaw ako ng isang delata. Gutom na ako nun eh. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko naman alam na isusumbong pala ako ng kasamaan ko. Para sa isang delata lang eh. Hindi na sila naawa. Mali pa rin ang magnakaw. Isang delata lang yun, Nay. Hindi yun kawalan sa kanila. Mayayaman yung mga yun, nakakaangat kaysa sa akin. Isang delata lang yun. Pero kung hatakin nila ako palabas ng tindahan, akala mo, bilyon na ang ninakaw ko. Kahit na, anak. Ano na, Manilin? Hindi ka pa babangon dyan para ipagtimpla mo ng kape tong tatay mo? Kailangan pa bang kalad ka rin din kita palabas tulad ng ginawa nila sa akin doon sa tindahan? Ano? Sagot! Takot na takot noon ang pakiramdam ko nang pandilatan ako ni tatay ng mga mata niya. Hindi ko alam kung susunod pa ako sa kanya pero tumingin si Lola sa akin at saka tumango. Isang senyales para sumunod na ako sa tatay ko. Pagkalabas ko ng kwarto ay agad na sinarado ni Lola ang pintuan. Pakiramdam ko ay may pag-uusapan silang importante at hindi ko yon pwedeng marinig. Kaya nga siguro ako pinilit ni tatay na magtimpla ng kape ay para hindi ko marinig ang pagkadurog ng pagkalalaki niya dahil hindi na siya matibay na haligi ng aming tahanan. Maayos naman po si tatay noon. Masipag at ginagawa ang lahat para mabuhay kaming pamilya. Kung ano-anong racket ang pinapasukan niya. Parang hindi niya ramdam ang pagod lalo kapag sinasalubong siya ni nanay ng mainit na kape pagka uwi ng bahay. Si nanay ang nagpapakalma at nagtatanggal ng pagod ni tatay. Kaya naiintindihan ko si tatay kung nandilim ang payapan niyang buhay mula nang namatay si nanay. Pero paano naman kami ni Kuya Bert na mga anak niya? Hindi ba siya gagawa ng paraan para sa amin? Mabaling ang atensyon niya, Papa Dudut. Lola, Manilin, apo. Ano yon? hindi pa ba uuwi si tatay? Aha? Uuwi yun. Binilang ko po kasi sa kalendaryo. Mag-iisang buwan na po siyang hindi umuwi eh. Hayaan mo, apo. Mamaya, pagka-uwi ng Kuya Bert mo, hahanapin namin ang tatay niyo. Baka nasa inuman lang ulit yun. Lola, Ano yon, apo? sabi po ng kapitbahay natin, hindi na raw po babalik si tatay. Iniwan na raw po niya tayo. Mga tsismosa talaga sila. Huwag kang lalapit ulit sa mga iyon, ha? Walang maitutulong ang mga iyon sa atin. Gusto lang nilang makitang nasisira ang buhay ng iba. Baka totoo naman po kasi ang sinasabi nila. Kasi kung gustong umuwi ni tatay, dapat dati pa. Tsaka konti na lang po yung naiwang damit niya sa cabinet eh. Yung iniwan pa niya, yung mga hindi na niya sinusuot. Babalik yon, apo. May tiwala ako. Kung sakaling hindi na po siya babalik, paano po tayo? Makakayanan natin ito. May awa ang Diyos. Pwede po kayang bumali sa awa ng Diyos. Gutom na po kasi ako, Lola eh. Baka pwedeng ngayon na maawa ang Diyos. Tapos na kasi ang tanghali eh. Pero kahit almusal, hindi pa ako nakakakain. Nag-iisip pa ang lola mo kung saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain, ha? Kahit ako, gutom na rin. Lola, Apo, nakautang ka ba sa ninang Joy mo? i-advance na lang daw niya ang regalo sa akin sa Pasko. Inabutan ka na niya ng aginaldo? Inabutan niya ako ng 1 kilong bigas, 2 sardinas, tsaka 1 pabulok na kamatis at sibuyas. Merry Christmas daw. Ay, nako, ayos na yan. Kaysa sa wala. Igigisa ko lang yung sardinas, ha? Yung kalahating kilo ng bigas, gagawin kong lugaw sa susunod na araw. Yung kalahati, kanin natin ngayon. Dadamihan ko na lang yung tubig ng kanin para mas umalsa at magmukhang marami. Pero Lola, ayaw niyo po ng basang kanin, di ba? Hindi na ngayon.
Kailangan kong damihan ng tubig para may makain at mahigop kayong am. Eh di ba yun yung pinapainom sa mga batang walang pambili ng gatas? Ginagawa nyo naman kaming bata, Lola eh. Nakakawala ng matinding gutom ang am. Mabuti na yon kesa mabiting kayo sa pagkain. Kailangan nating magtipid ngayon lalo Iniwan na... na tayo ni tatay. Hindi tayo iniwan ni tatay. Babalik pa siya, sabi ni Lola. Baka nasa inuman lang daw siya. Sunduin nyo na mamaya, ah. Ano sinasabi mong babalik si tatay? Manilin, iniwan niya na tayo. Hindi totoo yan. Di ba, Lola? Ikaw ang nagsabi na babalik pa si tatay. Sabihin nyo na ang totoo, Lola. Huwag nyo nang paasahin to si Manilin. Oo na. Hindi na babalik ang tatay nyo dahil iniwan niya na tayo. Nahuli ko siya nung araw na tumakas siya habang tulog kayong dalawa. Hindi ko na siya hinabol kasi alam kong ayaw niya na rin dito. Kaya mula ngayon, wala nang kahit anong usapan tungkol sa tatay nyo para makalimutan na natin siya. Isipin nyo na lang nakasama na siya ng nanay nyo sa kabilang buhay para hindi na kayo umasa pa na makakabalik pa siya. Naiintindihan nyo ba? Kahit galit si Lola noon ay nakita ko pa rin sa mga mata niya ang lungkot sa pagkumpirma sa amin na iniwan na kami ni tatay. Para sa 13 anyos na batang katulad ko ay hindi yon madaling tanggapin at iproseso. Kakamatay lang ng nanay ko tapos ay tinakasan naman kami ni tatay dahil hindi niya makayanan ang kalungkutan. Parang hindi tama. Pero wala namang kaming magawa dahil sa pag-iwan ni tatay sa amin ay mas lalong lumungkot at humirap ang buhay namin. Mas lalong naging rebelde si Kuya Bert, pahirapan na siyang makausap na kahit si Lola ay sinukuan ng lapitan pa siya. Wala na rin kaming naging balita sa kanya maliban sa isang kumakalat na chismis na nagpunta na raw si tatay sa Maynila. Iniwan na niya kaming mga anak niya sa probinsya. Pagkatapos noon ay inisip na lang namin na patay na rin si tatay. Tuwing nagsisimba kami at nagtitirik ng kandila para sa kaluluwa ni nanay, ay dinadamay na rin namin si tatay. Nagtitirik na rin kami ng kandila para sa kanya para madaya na ang aming mga isipan. Napatay na rin si tatay. Ang hirap namang magluksa sa isang taong buhay pa pero mas piniling huwag magparamdam. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang 2 taon ay nasanay na kaming wala si tatay sa tabi natin. 15 anyos ako noong nagsimula na akong magtrabaho at tagabantay ako ng baby ng teacher ko. Kapalit noon ay siya ang nagpapaaral sa akin. Binibigay na rin niya ang mga tira-tira nilang pagkain para may maiuwi ako sa amin. Paminsan-minsan ay inaabutan ako ng kaunting barya para may maiabot ako kay Lola na panggastos namin sa bahay. Si Lola naman ay namumulot ng mga natapong palay sa kiskisan para merong kaming bigas. Naglalabandera na rin siya sa isang teacher ko, Papa Dudut. Nagtutulungan kami ni Lola para makaraos sa buhay. Maliban kay Kuya Bert. Mula noong inabandona kami ni tatay ay mas tumindi nga ang pagre-rebelde ni Kuya Bert. Halos hindi na ito umuuwi ng bahay. Lagi namin siyang sinusundo ni Lola sa mga pinupuntahan niyang inuman. Dati si Lola at Kuya Bert ang sumusundo kay tatay sa inuman. Pero ngayon, kami na ni Lola ang sumusundo kay Kuya Bert pag wasak na ito sa inuman. Hindi man umiimik at nagreklamo si Lola pero ramdam ko ang kalungkutan niya, Papa Dudut. Kaya hanggat maaari ay hindi ko siya binibigyan ng sama ng loob o masamang balita. Wala akong ibang ginagawa kundi ang protektahan ang nararamdaman ni Lola, Papa Dudut. Buong araw ako sa kiskisa ng palay, pero wala pang isang saloptong napulot ko. Nakausap mo na ba ang mga guro mo? Wala ba talagang magpapalabas sa kanila? Kahit mga kurtina lang. Wala raw po eh. Kailangan daw nilang magtipid muna ngayon kasi madedelay din daw po yung pasahod sa kanila.
Pag tinamaan ka nga naman ng malas, ay, problema nila sa sahod, pati tayong umaasa sa kanila, madadamay. Lola, Ano yon? sa susunod daw po na pasukan, hindi na raw muna ako pag-aaralin ng teacher ko. Kasi kapos din daw sila sa budget eh. Tsaka sabi nila, hindi na rin daw kailangan ng mag-aalaga sa anak niya. Sabay-sabay na talaga ang mga problema. Pasensya na po, Lola. Bakit ka naman humihingi ng pasensya, Apo? Hindi mo naman kasalanan tong nangyayari sa atin ngayon eh. Pasensya na po kasi wala akong maitutulong para gumaan ang buhay natin. Pambihira kang bata ka. Wala kang ang dapat gawin eh. 15 anyos ka pa lang. Bata ka pa lang at dapat pag-aaral lang ang inaatupag mo. Pero dahil may tatay kang batugan at makasarili, kaya andito ka ngayon sa tabi ko. Kasama kong namomroblema sa gastos. Akala ko po ba hindi na natin babanggitin si tatay? Pasensya ka na, Apo, ha? Nadala lang ako ng emosyon ko eh. Nakokonsensya lang ako na ikaw tong nagdaramdam dahil wala kang maitulong para mabuhay tayo. Hindi mo naman to obligasyon, pero ikaw ang nakakaramdam ng hiya. Ay, kung meron lang sanang hiya ang tatay mo, wala tayo sa ganitong posisyon eh. Paano po kaya kung hanapin natin si tatay? Pumunta tayo ng Maynila. Apo, masyadong malawak ang Maynila. Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. At hindi biro ang maghanap ng taong ayaw naman magpahanap. Hindi ko pa rin po kasi maintindihan kung bakit kailangan ni tatay na mang-iwan. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo noon tungkol sa paraan ng mga tao para magpakita ng lungkot? Ay, mga tao na kapag tinamaan ng lungkot, bigla na lang mang-iiwan, bigla na lang tatakas. Malungkot din naman tayo, Lola. Pero bakit hindi tayo tumakas? Bakit hindi tayo ang nang-iwan? Kasi kabilang tayo sa ibang mga tao na kapag nalulungkot, mas lumalaban. Kaya kahit mahirap, Manilin, lalaban tayo, ha, Apo? May mga araw na hindi tayo makakakain. May mga araw na magtsatsaga na naman tayo sa Pero sa mga araw na yon, samahan mo akong lumaban, ha? Kasi hindi ko makakaya ng lumaban ng mag-isa. Gusto ko kasama kita. Habang naglalakad ay may nadaanang kaming simbahan, Papa Dudut. Simbahan po yun na iba ang relihiyon. Pero pumasok kami para magdasal. Walang ibang laman ang dasal namin kundi bigyan kami ng Diyos ng kaunting pagkain para makatulog kami nang hindi kumakalam ang sikmura namin. Pagkalabas namin ng simbahan, may lumapit sa amin ang mga miyembro ng simbahan. Inabutan kami ng mga siopaw at juice. Extra daw nila yon mula sa outreach program na dinaluhan nila. Napangiti na lamang kami ni Lola, parang sinagot kaagad ng Diyos ang dasal namin sa pamamagitan ng ibang tao. Iba talaga kung gumalaw ang Diyos. May natira pang isang siopaw at balak naming ibigay yon kay Kuya Bert. Alam naming nasa inuman siya kaya hinahanap namin siya at pinuntahan namin. Mabilis lang namin siyang natuntun. Nasa gilid siya ng riles at mukhang nasa kalagitnaan ng pagkalasing. Nakatayo pa naman at nakilala kami kaagad at pagkalapit namin ni Lola sa kanya ay nakiusap si Lola na sumabay na siyang umuwi sa amin dahil delikado na ang riles ng mga oras na yon. Inedyokan naman si Kuya Bert na mga kainuman niya na umuwi na kasama kami. Kinantsawan pa nga siya na parang paslit na sinusundo. Dumilim ang itsura ni Kuya Bert para itong nainsulto. Pagka-uwi ng bahay, doon niya ibinuhos ang pagkapahiya niya sa mga kainuman niya, Papa Dudut.
Ayo, masaya na kayo maglola na napauwi niyo na ako. Oo, masaya kami. Kasi makakatulog na kami nang hindi nag-aalala kung saang lupalop ka na naman ng mundo nakarating. Bakit kailangan niyo mag-alala? Eh alam niyo naman kung saan ako mahanap palagi, di ba? Kung saan may alak, nandun ako. Doon niyo ako maaamoy. Naku, ikaw talagang bata. Mabuti pa, Kuya Bert. Matulog ka na para mawala na yung kalasingan mo. Huwag mo nga akong utusan, Manilin ha. Ako kuya mo. Hindi kita inuutusan. Gusto ko lang magpahinga ka para makapagpahinga na rin kami ni Lola. Eh di magpahinga kayo. Kailangan pa may grupang pagpapahinga? Hawa ko ba yung mga talukap niyo sa mata para pigilan kayong matulog? Apo, gusto lang naming makasabay ka magpahinga. Gabi na rin. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung madidinig nila tayong nagpapataasan pa ng boses dito. Gusto mo bang maging laman na naman tayo ng usapan dyan sa kanto? Ano ba pakialam nila? Hoy, mga chismoso't pakialamerong mga kapitbahay! Good evening! Kuya Bert, ano ba? Nag-ieskandalo ka na naman eh. Kami na naman ni Lola ang mapapahiya sa ginagawa mo. Alam mo, para kasi nanay nung nabubuhay pa eh. Bungangera ka! Pagtimpla mo na nga lang ako ng kape ko. Abutan mo rin ako ng anumang pwedeng makutgut dun sa kusina. Dali na, Manilin! Alam mo, para kang si tatay. Ano sabi mo? Bert, Manilin, matulog na kayong dalawa, ha? Bukas din hindi nyo na maiisip to. Walang matutulog hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon tong si Manilin. Bakit mo ako tuturuan ng leksyon? Eh di ba para yun sa mga nagkakamali? Wala namang mali sa sinabi ko ah. Totoo namang para ka ng si tatay. Basagulero, lasinggero, walang kwenta. Bastos ka bata ka! Bert! Bert, bakit mo sinaktan ang kapatid mo? Manilin, Apo, ayos ka lang ba? Di lang yan ang aabutin mo, Manilin. Sa susunod na bastusin mo pa ako. Di kita pinastos! Nagsabi lang ako ng totoo! Tama na, Manilin. Ha? Parang awa mo na, Apo. Tama na, Apo. Sasaktan ka ba sa katotohanan, Kuya Bert? Habang tumatagal, kumagaya ka na kay tatay! Wag na wag mo akong ikukumpara sa walang kwenta nating ama, ha? Hindi ako katulad niya! Tama na! Tama na, Apo! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi! Ayoko! Talagang gusto mong masaktan palalo, ha? Ako na lang ang babawi! Hindi ka katulad ng tatay mo, Bert! Hindi! Kaya tama na! Huwag na kayo magsakit ang magkapatid! Noong nabubuhay pa si nanay, madalas namin siyang kasama ni Kuya Bert sa paglalakad tuwing hapon. Ito ang paraan ni nanay para makausap kami ng kalmado ni Kuya Bert. Para may malaman siya tungkol sa mga pinagkakaabalahan at nararamdaman namin. Napakasaya nung buhay pa si nanay, Papa Dudut. Hindi kami nagtatrabaho ni Kuya Bert at ini-enjoy lang namin ang pagkabata. Lagi kami sa bubungan tuwing gabi at sinusubukang bilangin kung gaano karami ang mga bituin sa langit. Pero mula nang namatay si nanay ay hindi na kami umakyat pa ni Kuya Bert sa bubungan. At ewan ko kung bakit parang wala na akong nakikitang bituin sa kalangitan. Parang lagi na lang madilim. Paborito ni Kuya Bert si nanay, kay nanay nagsusumbong si Kuya Bert. Oras na magkausap na silang dalawa ay makikita mo na agad ang ngiti ni Kuya Bert. Pero mula noong namatay si nanay ay hindi ko na ulit nasilayan ang ngiti niya. Mas lalo lang nabaon sa limot ang mga ngiti ni Kuya Bert nang inabandona kami ni tatay. At hindi namin alam ni Lola kung posible pa kaming makapag-alok ng magandang dahilan para maibalik ni Kuya ang dating ngiti niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang 3 taon at wala pa rin nagbago sa kalagayan namin ni Lola at Kuya Bert. Kapos pa rin at hindi masaya. Mabuti na lamang talaga at meron kaming sariling bahay. Malit man ang aming bahay na minana pa namin sa lolo namin ay ayos lang. Kung wala ang bahay namin yon ay baka matagal na kaming naging palaboy. At sa paglipas nga ng mga taon ay naging ganap na akong dalaga. 18 at nasa tamang edad na ako para magdesisyon para sa sarili ko. At higit sa lahat ay para makakuha ng trabaho
na may totoong pasahod. Sa ika-18 na kaarawan ko nga, imbis na mag-celebrate ng aking debut ay mas pinili kong maghanap ng trabaho sa bayan. Pero wala akong nahanap. Dahil bukod sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay wala rin daw akong masyadong experience sa mga totoong trabaho. Pauwi na sana ako sa amin nang biglang may lumapit sa akin na isang bakla. Isa raw siyang talent manager at inalok niya akong magtrabaho bilang isang modelo sa isang website daw. Wala akong alam at wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Hanggang sa pinaliwanag niya na malaki ang kikitain ko kapag nag-post ako ng mga sexy pictures sa website nila. Ang website nila ay tambayan ng mga ibang lahi. Noong una hindi po ako komportable sa trabahong inaalok niya pero noong binulong na niya kung magkano ang kikitain ko sa bawat post ko ng sexy picture, bigla ay parang gusto ko nang sunggaban ang alok nito. Pero kinailangan ko munang sabihin yon sa lola ko, Papa Dudut. Lola, nakauwi na po ako. Manilin! Akala ko gagabihin ka pa ng uwi. Nasuyod ko na po yung buong bayan. Nahirapan po akong maghanap ng trabaho. Hayaan mo, Apo. Sa susunod, meron na magtitiwala sa'yo na aluking ka ng trabaho. Ay, gutom ka na ba? Kasi may inabot sa aking pansit bihon yung mga taga-barangay hall. Natira daw nila mula sa birthday nung sekretarya ni Kapitan. Halika na, samahan mo akong kumain habang mainit pa yung pansit. Pero Lola, ang totoo po niyan meron pong nag-alok sa akin ng trabaho. Aha! Bakit hindi mo sinabi agad? Ayun naman pala! Saan ba yan, ha? Anong trabaho? Anong gagawin mo? Magkanong sahod? Malaki po ang pasahod. Doon ako sigurado. Salamat po, Diyos ko! Nagbuga rin lahat ng ipinagdasal natin. Makakaraos na tayo sa buhay, Apo! Sana nga po. Sana ito na po ang solusyon. Yan na talaga ang solusyon. Nako, makakatikim na ako ng kapeng barako. Hindi na ako magtsatsaga sa maligamgam na Ay, magkwento ka nga, Apo. Ano bang trabaho yan? Modeling po, Lola. Modeling? Yung magpapapicture po ako tapos ipopost sa internet. Yung parang artista ba? Ay, naku, mukhang sisikat ka riyan, Apo. Kailangan lagi kang maghilamos, ha, para hindi ka magka-pimple. Tapos, dalasan mong pagligo para hindi ka magkaroon ng libag. Ano bang klaseng mga litrato raw bang kukuhanan sa'yo? Lola, bale, sexy po. Sexy na pictures. Sexy na picture! Opo, tapos ipopost daw po sa internet. Pag nakita yun ng mga ibang lahi, pwede nilang bilhin yun. May komisyon ako sa bawat sexy picture na yun, Lola. Sabi ng baklang manager sa akin kanina, marami na raw siyang alaga na nakapagpatayo ng bahay dahil naging model sila. Gusto ko rin nun, Lola. Mapapalaki na natin tong bahay. Mapapalitan na natin yung mga butas na bubong. Makakabili na tayo ng bagong ref. Tsaka pupunuin ko yun lagi ng pagkain. At yung kape nyo, di ba? Matagal yun ang gustong makatikim ng kapeng barako. Makakabili na tayo nun kahit walang okasyon. Ganun kalaki ang kikitain ko sa pagmamodel, Lola. Apo, hindi ko yata gusto ang pagmamodel-model na yan, Parang mali, Maglalagay ka ng mga sexy na litrato sa computer? Sa internet po. Sa internet at pagpepiestahan nyo ng mga ibang lahi. Hindi naman pagpipiestahan, Lola. Hindi naman ako parang handa sa piyesta na matitikman nilang lahat. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin, Apo. Di ba, Lola? Ang tagal na nating pinagdarasal na umasenso. Baka ito na po yung sagot ng Diyos sa mga dasal natin.
ito na yung blessing niya para sa atin. Ito yung sagot. Yung magpapakita ka ng katawan mo sa ibang tao. Ay, kailan pa ginawang blessing yun ng Diyos, ha? Lola, kailangan ko tong tanggapin. Kasi kung hindi, anong kakainin natin bukas? Kaya niyo pa bang humarap sa mga tindahan dito sa barangay natin para mangutang? Kaya niyo pa bang tiisin yung masasakit nilang salita at irap habang inaabutan kayo ng mumurahing sardinas? Kasi ako, Lola, ayoko na. Para maiba naman ang kapalaran natin. Maiba ang kapalaran. Gusto mo ng makasalanang kapalaran. Yun ba, Manilin? Ako ayoko. Hindi ko hahayaan na gamitin mo ang katawan mo para mabuhay tayo. Hindi bali nang may butas ang bubungan natin. Hindi bali nang hindi ako makatikim ng kapeng barako o makaranas ng ref na puno kahit pa mas lumabo ang mga mata ko kakapulot ng mga butil ng palay sa kiskisan. Ayos lang. Basta wag mo lang ihain ang katawan mo sa ibang tao. Yun na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Ang pagtanggi ni Lola sa plano ko. Wala rin naman akong nagawa at sinunod ko pa rin ang gusto niya. Masyado nang maraming pinagdaanan si Lola sa buhay. Ayoko na yung dagdagan pa, kaya naman blinak ko na rin ang number ng baklang manager na nakausap ko. Para hindi na ako matukso na lapitan siya para ibenta ang mga picture ng hubad na katawan ko. Habang tumatagal ay naiintindihan ko na si Lola, mahirap ang buhay, oo, pero hindi magandang solusyon ang iladlad ko ang hubad kong katawan sa ibang tao para pagnasaan. Kaya naman bumalik na lamang ako sa mas alam kong trabaho, ang maging kasambahay. Maswerte na lang at natanggap akong kasambahay sa isang konsihal namin. Ayos na ang pasahod, stay in ako at 2 araw lang ang day off ko sa loob ng 1 buwan. At ginagamit ko ang day off na yon para umuwi kay Lola at iabot ang naipong kong sahod. Halos lahat ng sahod ko ay inaabot ko kay Lola dahil wala naman akong ginagastos sa trabaho ko. Libre naman po ang lahat, Papa Dudut. Kaya natutuwa si Lola kasi nagkakaroon na ng laman ang ref namin kahit na hindi yon masyadong napupuno tulad ng pangarap namin. Hindi na rin niya sinosobrahan ang tubig ng sinaing para magkaroon ng Kahit papaano ay umaayos na ang buhay namin. Hanggang isang araw sa pag-uwi ko sa bahay ay ginulat ako ng mga nabalitaan ko. Asan nga po pala si Kuya Bert? Tawagin na po natin para sabay-sabay na tayong kumain. Manilin, Apo, Bakit po, Lola? mag-iisang buwan na kasing hindi umuwi ang Kuya Bert mo. Ano? Baka nasa inuman lang ulit yun. Alam niyo namang kailangang laging sunduin yun para makauwi eh. Ay nako, tara po at sunduin na natin siya para makakain na po tayo. Puntahan ko ng lahat ng tinatambayan niya tuwing nakikipag-inuman siya. Wala siya roon. Kahit sa Riles, wala. Di, sa pulisya na tayo lumapit. Magpatulong tayo para mahanap si Kuya Bert. Naku naman, Lola. Bakit kasi ngayon nyo lang to sinabi sa akin? Binilhan ko nga kayo ng cellphone para balitaan nyo ako sa mga nangyayari dito sa bahay habang wala ako eh. Ayaw lang kitang mag-alala sa paglalayas ng Kuya Bert mo. Paglalayas? Ibig nyong sabihin, alam nyong naglayas si Kuya Bert? Oo, Apo. Bakit daw? Nag-away ba kayo ulit? Anong nangyari? Kasi, Apo, may bumalik dito. Bumalik? Ay, nandito na ako. Umutang ako ng pakbet para makakain naman tayo ng gulay. Bayaran nyo na lang kapag nagpadala ulit si Manilin. Tay, anong ginagawa mo rito? Manilin, anak. Mabutit na uwi ka na. Lola, anong nangyayari? Bakit nandito si tatay? Nay, hindi nyo ba nasabi kay Manilin na bumalik na ako? Manilin. Lola, bakit niyo pinabalik si tatay? Kasi naaawa naman ako sa tatay mo at sa bagong pamilya niya. May pamilya ka na, tay? Oo, Manilin. May nakilala ako sa Maynila nung lumayas ako rito. May isa na kaming anak. May kapatid ka na ulit.
At dito sila tumitira ngayon, Manilyn. Habang naghahanap pa ng trabaho ang bagong asawa ng tatay mo. Nalaman ko na maayos daw ang pasahod sa'yo bilang kasambahay, ha? Kaya nagpapasalamat ako kasi nakakatulong ang sahod mo para maambunan kami ng pamilya ko. Salamat, Manilyn, ha? Salamat at hindi ka gumaya dun sa kuya mong si Bert. Shh, mayabang, walang utang na loob ang kuya mong yun. Alam mo bang ang sasakit ng mga sinabi niya sa akin nung pinatuloy ako rito ng lola nyo? Ayun, nung walang kumampi sa kanya, lumayas bigla. Mabuti na rin yun para mabawasan naman ang pinapalamon mo rito sa bahay. Balita ko lumaking basagulero yung Bert na yun. Mabuti na lang meron pa akong anak na katulad mo. Matino at saka responsable. Kaya, Manilyn anak, huwag ka sanang magbabago ha. Maging mapagbigay ka pa rin sana lalo sa akin na tatay mo. Wala na akong ibang makakapitan kundi ikaw lang. Masyado na akong matanda para maghanap ng trabaho. Hindi kagaya ng mga teleseryeng napapanood natin sa telebisyon ay walang naging sigawan at sumbatan. Walang sakitan, tahimik kong pinakinggan ang mga nakakasukang linya ni tatay. Ang kapal ng mukha niya, yun lang ang pumapasok sa isipan ko noon. Ang kapal ng mukha niya para bumalik nung alam niyang may mapapakinabangan na siya sa akin. Samantalang nung hirap na hirap kami ni na Lola ay hindi siya nagpakita. Hindi siya nagpakaama. Napansin ni Lola ang pananahimik ko. Alam niya marahil na yon ang paraan ko ng pagpapakita ng kalungkutan. Ang manahimik. Alam din niyang hindi ako komportable sa pagtanggap niya ulit kay tatay at sa bagong pamilya nito sa bahay namin. Kinausap niya ako ng masinsinan sa kwarto at inihingi niya ng tawad ang pagdidesisyon niya nang hindi nagsasabi sa akin. Napaiyak na lamang ako. Wala naman akong nagawa, gusto ni Lola na tumira roon si tatay at ang bagong pamilya nito dahil nalulungkot siyang mag-isa lalo't wala na ako roon madalas. Tapos bigla pang nawala si Kuya Bert. Naguguluhan tuloy ako. Kailangan ko na bang tanggapin si tatay pabalik sa buhay namin? Kailangan ko na ba siyang patawarin? Kasi sa totoo lang, hindi ko pa kaya. Tuwing nakikita ko siya ay kumukulo ang dugo ko lalo na kapag naaalala ko kung paano niya kami inabandona noong mga panahon na nagluluksa kami kay nanay at noong mga panahong wala kaming makain. Pero masaya si Lola tuwing kasama si tatay at ang bagong pamilya niya. Hindi ko naman pwedeng ipagkait yon kay Lola lalo't yon ang unang beses na nakarelax na rin siya sa buhay at nakakabawi na rin sa saya. Pero paano naman ako, Papa Dudut? Malungkot pa rin ako at masama ang loob sa ginawa ni tatay sa amin. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut? Ako nga rin po pala ay ang bumubuhay sa bagong pamilya ni tatay dahil mas pinili na ngayon ni tatay na huwag nang magtrabaho dahil nalaman niya ang sahod ko bilang kasambahay. Naisip niyang kaya naman daw nilang pagkasyahin ang sahod na ibinibigay ko sa kanilang lahat. Ano po ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut? Sana po ay matulungan ninyo ako at ng inyong mga tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Manilyn. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.